Hindi siya dito nabibilang. Sinabi sa kanya iyon ng lahat. Sa buong buhay niya, si Sooha ay may lakas na higit sa tao. Kaya niyang buhatin ang mga kama, pigilan ang mga taong tumatakbo ng mabilis, itapon ang mga nakatatandang adulto. At dahil sa lakas na iyon, itinuring siyang halimaw ng mundo ng tao. Nang patayin ng isang vampire ang kaibigan niyang si Chris noong bata pa siya, siya ang sinisi nila. Tinawag siyang vampire. Itinaboy siya mula sa isang lungsod papunta sa isa pa hanggang wala na siyang mapuntahan. Ngayon, nag-enroll siya sa Deselis Academy, isang night school sa tabing dagat na lungsod ng Riverfield, kung saan 7 magkakapatid na vampire ang nakatira sa isang mansyon sa malapit. Mga tinedyer na ulila na tumatakbo palayo sa isang misteryosong kaaway na sumira sa kanilang tahanan. Ito ang hindi pa naiintindihan ng sinuman, hindi ng mga vampire, hindi ng mga tao na nagtakwil sa kanya. Kahit si Sooha mismo, hindi. Ang 7 vampire na ito ay hindi maipaliwanag supernatural na naakit sa kanya. Nararamdaman nilang kailangan siyang protektahan, sundin siya sa mga paraang wala sa kanila ang makapagpapaliwanag. At si Sooha ay may mga kakayahang higit pa sa kanyang lakas, mga kakayahang konektado sa isang nakaraang buhay na hindi niya matandaan. Isang nakaraang buhay kung saan siya ay reyna nila. Isa itong kwento tungkol sa isang batang babae na kinatatakutan ng mga tao at nakahanap ng pamilya sa mga halimaw na pinaratangan sa kanya. At ang misteryo ng kung bakit sila konektado ang nagtutulak sa lahat. Maligayang pagbabalik sa Manhwa Recap Vault. Ngayon ay pumapasok tayo sa isang bagay na kakaiba, isang kwentong pinagsasama ang supernatural na intriga at emosyonal na lalim sa paraang tunay na nagpagulat sa akin. Kung naghahanap ka ng higit pa sa karaniwang power fantasy, ito na siguro ang kailangan mo. Ang buhay ni Soohas bago magsimula ang kwento ay tinukoy ng isang malupit na ironya. Itinakwil siya ng mga tao dahil siya ay masyadong makapangyarihan, hindi dahil siya ay mahina. Nagpakita ang kanyang lakas na higit sa tao mula pagsilang. Kaya niyang buhatin ang mga bagay na hindi kayang buhatin ng sinumang tao. At dahil doon, inakala ng mga tao na siya ay isang vampire. Ang mismong mga nilalang na kalaunan ay matututunan niyang unawain. Nang patayin ng isang tunay na vampire ang kaibigan niyang si Chris noong bata pa siya, sinisi ng komunidad si Sooha. Itinaboy siya paulit-ulit mula sa isang lungsod papunta sa isa pa, napilitan siyang lumipat dahil hindi siya matanggap ng mga tao sa paligid niya. Dala niya ang partikular na uri ng kalungkutan na nanggagaling hindi sa pagiging mahina kundi sa pagiging kaiba. Masyadong malakas para tanggapin ng mga tao, masyadong tao para intindihin kung ano talaga siya. Itinatatag ito ng kwento sa pamamagitan ng mga tumpak na detalye. Ang paraan ng pagpasok niya sa mga silid na handa na sa pagkapuot. Ang paraan ng instinctive na pagpapaliit niya ng sarili sa kabila ng kakayahang itapon ang isang lalaki sa kabilang dulo ng silid. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagsisikap na itago ang mismong mga kakayahang tumutukoy sa kanya. At may iba pa, isang bagay na dahan-dahang inilalantad ng kwento. Hindi lang takot sa pagtatakwil si Sooha, takot siya sa kanyang sarili. Sa tuwing pumuputok ang kanyang lakas nang hindi sinasadya, sa tuwing masyado siyang mahigpit humawak sa isang tao o masyadong mabilis siyang tumugon, nakikita niya ang kumpirmasyon ng paratang na sumusunod sa kanya mula pagkabata, na siya ay isang bagay na mapanganib, isang bagay na mali. Nang mag-enroll si Sooha sa Deselis Academy, isang night school sa tabing dagat na lungsod ng Riverfield, hindi niya alam na may 7 magkakapatid na vampire nang naroroon. Pinili niya ang paaralang ito. Dumating siya sa sariling kondisyon at ang natuklasan niya ay higit na komplikado kaysa sa isang bagong simula. Sa gabi umaandar ang Deselis Academy. Nagsisimula ang mga klase pagkatapos ng paglubog ng araw. Naglalakad ang mga estudyante sa mga koridor sa ilalim ng artipisyal na ilaw habang niyayanig ng hangin galing sa Riverfield ang mga bintana.
Isa itong kakaibang institusyon, bahagyang boarding school, bahagyang santuwaryo at umaakit ito ng mga estudyante na sa iba't ibang dahilan hindi komportable sa mundo ng liwanag. Para sa 7 magkakapatid na vampire na naninirahan sa Riverfield Mansion, perpektong takip ito. Uma-attend sila ng mga klase, nagpapanatili ng anyo at naglalaro ng night ball, isang e-sport na natatangis sa paaralan na kumikilos bilang panlipunang pera ng deselis tulad ng football sa anumang karaniwang akademiya. Napakagaling ng mga magkakapatid na vampire dito. Hindi makataong bilis, imposibleng koordinasyon. Iniuugnay ng ibang estudyante ito sa atletisismo. Wala silang ideya kung ano talaga ang tinitingnan nila. At isa ito sa pinakadakilang struktural na lakas ng kwento. Bawat isa sa 7 magkakapatid ay may kakaibang personalidad, kakaibang kapangyarihan, kakaibang sugat at kakaibang reaksyon sa batang babaeng tao na lumitaw sa kanilang piling. Si Heli ang panganay. Namumuno siya ng may tahimik na awtoridad at dala ang bigat ng responsibilidad para sa kanyang 6 na nakababatang kapatid. Ang kapangyarihan niya ay telepathy. Nababasa niya ang mga iniisip at emosyon ng mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil dito, matalas siya sa antas na halos hindi maiiwasang malaman ang lahat sa isang silid. Ngunit dahil din dito, mag-iingat siya. Kapag maririnig mo ang tunay na iniisip ng lahat sa iyo, nagiging kalkuladong panganib ang pagiging vulnerable. May naramdaman si Heli tungkol kay Sooha mula sa sandaling dumating ito. Isang resonansya sa kanyang mga iniisip na hindi niya maipaliwanag at hindi niya maaaring pabayaan. Si Jaan ang tagapagpatupad. Malapader ang katawan, may napakalakas na pisikal na lakas kahit sa mga pamantayan ng vampire. Siya ang nagtatakda ng mga hangganan, ang pumapagitan sa kanyang mga kapatid at panganib. Nang unang ipakita ni Sooha ang kanyang sariling lakas na higit sa tao, si Jaan ang unang nakakilala ng kahulugan nito na hindi dapat kayang gawin ng isang tao ang ginawa niya. Ang reaksyon niya ay hindi takot, pagkilala, na parang isang nakabaong bahagi niya ang nakakita na ng lakas na ito noon. Kinokontrol ni Gino Edge ang apoy. Sa lahat ng magkakapatid, siya ang pinakamainit ang apoy sa literal at pati na rin sa ugali. Ang kanyang mga apoy ay extension ng kanyang mga emosyon at ang kanyang mga emosyon ay pabago-bago. Sa paligid ni Soha, nababawasan ang pagkabago. Kumakalma ang apoy. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi niya rin masyadong gustong siyasatin. Dala ni Solon, ang isang lihim na maaaring magsira sa magkakapatid. Siya ay isang hybrid na vampire werewolf, kalahati ng bawat species sa isang mundo kung saan ang 2 species na iyon ay magkakaawayang hanggang kamatayan. Hindi alam ng kanyang mga kapatid, hindi alam ng werewolf faction sa katunggaling paaralan. Dumadaan si Solon sa bawat araw na gumaganap ng maingat na balanse. Pinipigilan ang kalahati ng kanyang kalikasan para mapanatili ang tanging pamilyang natitira sa kanya. At ang pagdating ni Soohas kasama ang kanyang nakakabalisang kakayahan na maramdaman ang mga bagay na hindi kayang maramdaman ng iba ay nagbabantang buksan ang lahat ng itinago niya. Si Mission ang empath, sensitibo, matalas, dala ang emosyonal na bigat ng bawat taong nasa paligid niya. Nararamdaman niya ang kalungkutan ni Soohas sa sandaling pumasok ito sa akademya. Nararamdaman ito bilang isang pisikal na sakit at siya ang unang kapatid na lumapit sa kanya nang walang kalkulasyon o pag-iingat. Habang ang iba ay nagmamasid at nag-aaral, si Sion ay basta na lang kumokonekta. Si Jaka, ang estratehista, ang pinakamatalino sa magkakapatid ng malayo at ang malamang magsalita ng malinaw sa kung ano lamang ang nararamdaman ng iba. Pagkatapos manood kay Sooha sa loob ng wala pang 1 linggo, sinabi ni Jaka ng tuwiran, tiyak na hindi siya karaniwang tao. At tama siya. Ngunit kahit ang kanyang katalinuhan ay hindi pa mabuo ang buong larawan ng kung ano siya. Inuutusan ni Manan Noah Dumparan ang mga anino. Ang bunso, tahimik at mapagmasid, mas gusto ang kadiliman kaysa sa pakikisama.
ang kanyang kontrol sa anino ay pareho niyang kapangyarihan at personalidad. Gumagalaw siya nang hindi nakikita, nagmamasid mula sa gilid at ipinapakita ang sarili lamang kapag pinili niya. Nang mapansin siya ni Sooha na nagmamasid mula sa madilim na koridor at basta na lang tumango, kinilala ang kanyang presensya nang walang takot o pagkadismaya. Isa ito sa mga pinakatahimik ngunit nakakaantig na sandali ng kwento. Walang nakakapansin kay Noah, napansin siya ni Sooha. Hindi ito mga sinaunang malungkot na mandaragit. Sila ay mga teenager, mga ulilang vampire na nasira ang kanilang tahanan ng isang misteryosong kaaway. Umiinom lamang sila ng dugo minsan sa isang taon sa panahon ng Blood Moon. Nagtatalo sila tungkol sa estratehiya ng Nightball. Sila ay makapangyarihan, tunay di pangkaraniwang makapangyarihan, ngunit sila rin ay bata, may trauma at nagsisikap mabuhay sa isang mundo na sisirain sila kung malalaman kung ano sila. Ang dinamika sa pagitan ni Soa at ng bawat vampire ay bumubuo sa sariling bilis na siyang tamang malikhaing pagpili. Ang isang mas mababang kwento ay magmamadali na magtatag ng mga koneksyon. Pinapayagan nito ang mga relasyon na umunlad sa pamamagitan ng pagsalansan. Maliliit na sandali, magkakabahaging espasyo, dahan-dahang natutunaw ng mga hadlang. Ang nagpapakahanga rito ay ang hila. Mula sa unang pagtatagpo, nararamdaman ng mga vampire ang hindi maipaliwanag na hila kay Sooha. Gusto nilang protektahan siya. Nararamdaman nilang kinakailangan sa presensya niya sa mga paraang wala sa kanila ang makapagpapahayag. At sa lahat ng 7 magkakapatid, iba ang paraan ng paglabas ng hila. Naririnig ito ni Heli sa kanyang mga iniisip. Nararamdaman ito ni Jaan sa kanyang mga kalamnan. Sinasalo ito ni Shion ng emosyonal. Nararamdaman ito ni Noah sa mga aninong yumuyuko papunta sa kanya. Ang parehong ugnayan na sumasalamin sa 7 magkakaibang personalidad. 7 piraso ng isang koneksyon na wala sa kanila ang nakakaalala ng pagkabuo. Ang mga kakayahan ni Sooas ay higit na malalim kaysa sa lakas na higit sa tao at lumilitaw ang mga ito sa mga paraang nagpapatakot sa kanya. Natuklasan niyang kaya niyang utusan ang mga vampire, hindi hikayatin, utusan. Kapag nagsalita siya ng may layunin, sumusunod ang mga vampire laban sa kanilang kalooban. Tinatawag itong command inducement at hindi ito banayad na kapangyarihan. Ito ay dominasyon, kontrol sa mga nilalang na sila mismo ay lubhang makapangyarihan. Sa unang pagkakataong nangyari ito, elektriko ang sandali. Isa sa mga magkakapatid ang nawawala sa kontrol, tumataas ang uhaw sa dugo, lumalabas ang mandaragit, at si Soha sa pamamagitan ng dalisay na instinto ay nagsalita ng isang salita. Tigil at tumigil siya, hindi dahil pinili niya, dahil nakuha ang kanyang katawan, dahil may nasa boses ni Soohas na umabot lampas sa kanyang malay-tao at sumakop sa kanyang kalikasang vampire tulad ng isang kamay na humigpit sa isang tali. Nakatayong nakapako ang kapatid, may takot at kalituhan sa kanyang muka. Nakatayo si Sooha sa harap niya, pantay ang takot sa ginawa niya. Kaya rin niyang maging usok. Ang kanyang katawan ay natutunaw sa hamog at muling nabubuo. Isang kakayahang walang taong dapat magkaroon. Isang kakayahang nagpapahiwatig na siya ay isang bagay na higit sa hitsura. Sa unang pagkakataong nangyari ang pag-usok, nagpanik si Sooha. Ang kanyang katawan ay basta na lang nagkalat. Sa isang sandali ay solido, sa sunod ay isang ulap na hamog na lumulutang sa silid bago muling nabuo makalipas ang ilang segundo. Nakita ito ng mga vampire, naging tahimik ang silid dahil ang pag-usok ay hindi isang taong kakayahan. Hindi ito kahit isang karaniwang kakayahan ng vampire, isa itong bagay na mas matanda, isang bagay mula sa panahong nauna pa sa alinman sa kanila. Habang dumarami ang mga pagpapakitang ito, lumilitaw ang isang huwaran, ang supernatural na hila na nararamdaman ng mga vampire papunta kay Soha. Ang kanyang kakayahang utusan sila, ang kanyang lakas na sumasalamin sa kanila. Nagtuturo ito sa isang bagay na sinauna, isang koneksyon na nauna pa sa lahat ng tao sa kwentong ito. Konektado si Sooha sa isang nakaraang buhay, isang buhay kung saan siya ang unang vampire lord, ang reyna ng kaharian ng Barger.
at ang 7 vampire na ito. Sa nakaraang buhay na iyon, sila ang kanyang mga kabalyero. Hindi nila naaalala, hindi rin niya naaalala, ngunit may isang bagay na mas malalim kaysa sa alaala ang naghahatak sa kanila. Isang tinadhanang ugnayan na nagpapaliwanag sa bawat hindi maipaliwanag na sandali ng pagkilala, bawat pagsulong upang protektahan, bawat pakiramdam na si Sooha ay nabibilang sa kanila kahit siya ay sa panlabas tao. Nagsisimulang bumalik ang mga alaala sa pira-piraso, hindi bilang mga bisyon o panaginip, bilang mga damdamin. Naglalakad si Sooha sa isang koridor ng Dicelis Academy at biglang tinamaan ng napakalakas na pakiramdam na naglakad na siya sa landas na ito noon. Hindi ang tiyak na koridor na ito, kundi isang landas na katulad nito, mga pader na bato, sulo, 7 figura na naglalakad sa likuran niya sa formation. Lumipas ang pakiramdam, ngunit may naiwan itong bakas, isang katiyakang hindi niya maipahayag. Nararanasan din ito ng mga magkakapatid. Nasusundan ni Heli ang mga iniisip mula kay Sooha na hindi para sa kasalukuyan, mga sulyap ng isang throne room, isang korona, 7 panata na ipinanumpa sa dugo. Ang mga anino ni Noas ay yumuyuko ng protektibo sa paligid niya nang walang utos, tumutugon sa isang pagkakatiwala na hindi kailanman ipinanumpa ng kanyang malay tao. Instinctively na inilalagay ni Jaan ang sarili sa pagitan ni Sooha at anumang nakikitang banta bumabagsak sa isang postura ng bodyguard na parang sinanay, na parang naaalala ng kanyang mga kalamnan ang isang tungkulin na nakalimutan na ng kanyang isipan. Hindi siya kanilang alaga, siya ang kanilang reyna. Hindi lang niya alam at ang mga alaala ay hindi bumabalik. Sila ay umaahon. Tumutulak pa itaas sa mga siglo ng paghihiwalay tulad ng isang bagay na inilibing na tumatangging manatili sa ilalim. Siyempre, hindi lang basta pumasok si Sooha sa isang pamilyang natagpuan. Pumasok siya sa isang digmaan, nahati ang supernatural na mundo ng Riverfield. Ang mga vampire at werewolf ay umiiral sa hindi matiwasay na tensyon. 4 na magkakapatid na werewolf ang umaattend sa isang katunggaling institusyon, Sunshine City School, at malalim ang animosidad sa pagitan ng 2 species. Malalim ng maraming henerasyon ang uri ng pagkamuhi na hindi na kailangan ng mga dahilan dahil naging sarili nitong katwiran. Ang mga magkakapatid na werewolf ay teritorial, agresibo at fundamental na tumututol sa presensya ng vampire sa Riverfield. Umaandar ang kanilang paaralan sa araw, ang natural na kabaligtaran sa schedule ng gabi ng Dicelis Academy. At ang 2 institusyon ay umiikot sa isa't isa na may gravitational na puot ng mga karibal na gang na naghahati ng isang bahagi ng lungsod. Nangyayari ang mga pagtatagpo sa pagitan ng mga estudyanteng vampire at werewolf sa mga gilid ng araw, bukang liwayway at takip silim. At ang mga pagtatagpong iyon ay bihirang mapagkaibigan. Ang lihim ni Solons na siya ay kalahating werewolf ay isang bombang tumitiktok sa gitna ng kaguluhang ito. Kung malaman ng mga magkakapatid na vampire kung ano siya, maaari nila siyang itakwil. Kung malaman ng werewolf faction kung ano siya, kukunin nila siya o papatayin siya dahil sa kontaminasyon ng kanilang dugo. Umiiral si Solon sa isang no man's land sa pagitan ng 2 species, hindi ganap na kabilang sa alinman, at bawat araw na lumipas nang hindi nabubunyag ang kanyang lihim ay hiram na panahon. Umiigting ang tensyon nang magsimulang magpakita ang werewolf faction ng interes kay Sooha. Ang kanyang lakas, ang kanyang mga kakayahan, ang paraan ng pagsara ng ranggo ng mga magkakapatid na vampire sa paligid niya. Lahat ay nag-akit ng atensyon mula sa maling mga tao. At ang interes ng mga werewolf kay Sooha ay lumilikha ng isang pressure point na nagbabantang pilitin ang kamay ni Solons. Dahil na habang lumalapit ang mga werewolf kay Sooha, mas lumalapit sila sa kanya. At habang lumalapit sila sa kanya, mas malamang maamoy nila kung ano talaga siya. At lampas sa mga werewolf, may mas mapanganib na banta.
ang misteryosong kaaway na sumira sa orphanage ng mga magkakapatid na vampire, isang figuraing pinangalanang Dardan. Hindi gustong patayin ni Dardan ang 7 magkakapatid. Iyon ang nagpapakatakot sa kanya. Itinuturing niya silang genetikong kumpleto at perpekto. Isang pariralang may malamig na katumpakan ng isang siyentipikong naglalarawan ng mga specimen kaysa sa mga tao. Gustong duplikahin ni Dardan ang kanilang kapangyarihan upang maunawaan ang genetikong arkitektura na nagpapatatangi sa 7 vampire na ito at gayahin ito. Hindi sila mga kaaway sa kanya, sila ay hilaw na materyal. Binabago nito ang sitwasyon ng mga magkakapatid mula sa pagkatapon patungo sa paglusob. Hindi lang nila nawala ang tahanan nila, nawala nila ito sa isang mandaragit na aktibong humahabol sa kanila. Bawat lungsod na kanilang pinuntahan, bawat paaralang kanilang pinasukan, bawat pansamantalang santuaryo ay iniwan dahil natagpuan silang muli ni Dardan. Ang Riverfield ay ang kanilang pinakabagong tangka sa kaligtasan at tumitiktok na ang orasan. Umuunlad ang unang arc patungo sa isang paghaharap na kasing daming tungkol sa 7 vampire na humaharap sa sariling pag-aalinlangan na magtiwala tulad ng tungkol sa pagligtas sa mga panlabas na banta. Dahil ang pagtanggap kay Sooha ay nangangahulugan ng pagtanggap sa pagkabulnerable. Sila ay mga ulila na nawalan na ng lahat minsan. Ang ideya na magmalasakit sa isang bagong tao, isang taong maaaring kunin sa kanila, ay nakakatakot sa paraang hindi nakakatakot ang mga kaaway at werewolf. Para sa mga tinedyer na napanood na ang kanilang mundong sunog minsan, ang pagpapapasok sa isang tao ay ang pinakamatapang na bagay na kaya nilang gawin. Ang manhwa na ito ay sumasakop sa isang natatanging espasyo. Nakabatay ito sa lore ng Enhypens, ang K-pop group na nagbibigay dito ng napakalaking audience na nakatakda na. Ang bawat vampire na kapatid ay direktang tumutugma sa isang miyembro ng grupo. Si Heli ay Hisyong, si Jaan ay Jae, si Jino ay Jake, si Solon ay Sunghoon, si Shion ay Sunuo, si Jaka ay Jungwon, si Noah ay Nikki. Ngunit ang kwento ay kinikita ang lugar nito sa sariling merito. Hindi mo kailangang kilala ang Enhypen. Hindi mo kailangang magmalasakit sa K-pop. Ang supernatural na teen drama na format ay perpektong nagsisilbi sa material. Mga karibalang pampaaralan, tensyon sa pagitan ng vampire at werewolf, romantikong ilalim at isang sentral na misteryo tungkol sa reinkarnasyon na humahatak sa iyo sa lahat ng 70 na kabanata. At isa itong kumpletong kwento, 70 kabanata, simula, gitna, wakas, walang hiatus, walang katapusang hiatus, walang nagpapatuloy mula 2019 nang walang wakas na nakikita. Umandar ang Dark Moon mula Enero 2022 hanggang Agosto 2023 at sinabi ang buong kwento nito. 7 print volume sa pamamagitan ng EasyPress. Sa isang tanawin ng walang katapusang manhwa, halos luho na ang isang tapos na salaysay. Emotional ang tensyon, ang stakes ay relasyonal. Si Soha ay hindi isang walang magawang tao sa gitna ng mga halimaw. Siya ay posibleng ang pinakamakapangyarihang tao sa kwento, natutuklasan ang mga kakayahang hindi niya nauunawaan habang bumubuo ng mga tunay na koneksyon sa 7 nasugatan, ulilang vampire na hindi nagpapalapit ng sinuman sa mga taon. Ang sining ni Henye ay magandang kumukumpleto rito. Ang mga ekspresyon ng karakter ay dala ang napakalaking emosyonal na bigat. Ang Riverfield at The Celis Academy ay ipinapakita ng may mayamang atmosfera. Ang mga koridor ng night school ay tinanglawan sa mga malamig na bughaw, ang mansyon sa mainit na amber, ang mga sequence ng Nightball sa dinamikong galaw, at ang visual na wika ng mga vampire, ang paraan ng kanilang pisikal na paglambot sa paligid ni Suha habang umuunlad ang mga kabanata ay banayad, gantimpalang gawa. Sa anime adaptation na ipinapalabas na ngayon sa Crunchyroll, nag-premiere Enero 2026, 12 episode ng Studio Troika at si Enhypen na nagtatanghal ng opening theme na 1 in a Billion. Isa ito sa pinakamahalagang titulo na tatalakayin ngayon. Buhay ang search volume, aktibo ang fanbase at tinutupad ng kwento ang lahat ng aspeto.
Ito ang sumasakop sa pundasyon at tinitiyak ko sa iyo, ang emosyonal na komplikasyon ay lumalalim lamang mula rito. Ang individual na kwento ng bawat vampire na kapatid ay bumubuo sa mga sumusunod na arc. Umiigting ang komprontasyon sa mga werewolf habang nagiging personal ang mga teritorial na alitan. Ang lihim ni Solons ay umuunlad patungo sa isang paghahayag na nagbabantang pilasin ang pamilya. Papalapit ang paghahabol ni Dardance at ang nakaraang buhay ni Soohas bilang vampire queen ng Varre ay nagiging lalong imposibleng pabayaan. Mas mabilis na bumabalik ang mga alaala, lumalakas ang mga kapangyarihan, hinihiling ng 7 panatang mula sa nakaraang buhay na matupad. Kung nais mong makita ang buong kwento, lahat ng 70 na kabanata, bawat paghahayag, bawat paghaharap, ipaalam mo sa akin sa mga komento. Ang Manhwa Recap Vault ay sumasakop sa pinakakapansin-pansing mga kwento sa genre. Mag-subscribe kung nais mong nandito ka kapag dumating ang susunod. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na episode.